Ayan na po, eto na. Lumabas na po. Ito pong totoong kulay po, mga kabida, ni Acting Ombudsman Dante Vargas po, mga kabida. Kung bakit andyan po siya sa Office of the Ombudsman, itinalaga po, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, po, mga kabida. Meron pong sulat, anonymous po ito, mga kabida, na lumabas. At ito po ay naka-address po sa mga Deputy Ombudsman po, mga kabida, informing the Judicial and Bar Council, kung ano yung mga pinagagawa po ni Ombudsman Dante Vargas sa kanyang mga empleyado, Inakusahan kasi siya dito, sa sulat na ito ng verbal abuse, sa mga empleyado po, mga kabida. Para lang po madaliin ito pong kaso po, ni Justice Secretary Boying Rimulya, mga kabida, na pending dyan po sa Office of the Ombudsman. Siguro para lang po makapagpalabas kaagad ng clearance ito pong Office of the Ombudsman in favor po ito kay Rimulya, mga kabida. Kasi yan na lang po ang inaantay po ng JBC po na makapag-submit ito pong si Rimulya ng clearance na wala po siyang pending cases po sa Office of the Ombudsman Kaso lang po medyo nahihirapan po kasi may pending cases po, mga kabida. Alright? At gusto raw na madaliin daw ito. Pinapadali po, ni Vargas di umano sa kanyang mga empleyado na asikasuhin po, mga kabida. Alright? Ito po. Babasahin ko lang po itong balita mula sa Batas PH po, mga kabida, Okay? Actually, meron po silang liham na pinost po nila dito sa kanila pong Facebook page, po. Pero ito pong article po nila ang babasahin po natin, kasi mahaba masyado ito pong letter na ito, po. Mula sa Batas PH, an anonymous letter that was purportedly penned by a member of the Ombudsman Employees Association to inform the Judicial and Bar Council that Acting Ombudsman Dante Vargas is allegedly verbally abusing employees to dismiss the cases against Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Ayun, hindi po ng akusasyon na yun, mga kabida. Okay. Tama yung hinala po, ng mga kritiko po, mga kabida, na itinalaga ito pong si Dante Vargas bilang Acting Ombudsman, ng Malacanang, purposely, para tulungan po itong si Justice Secretary Boying Rimulya, na maklear sa kanya hong mga asunto po, na nakapending dyan sa Office of the Ombudsman, po. Particular na po, ito pong isinampang reklamo po, mga kabida, ni Senator Amy Marcos po. Okay? Now, eto, tuloy po tayo, mga kabida, po. Rimulya, who is yet to submit the required ombudsman clearance, is among the 17 aspirants who applied to become the next chief anti-graft buster of the country. Okay? Ito yung sinabi po sa sulat po, mga kabida. Ever since na-appoint si Deputy Ombudsman Vargas as acting ombudsman, nag-iba na ang lahat. Pinagsisigawan at pinagmumuran niya at kung sino man na empleyado na hindi susunod sa kung ano ang gusto niya mangyari. Hindi din namin maintindihan kung bakit parang gagawin ni Acting Ombudsman ang lahat para lang madismiss ang kaso nila. Marami pang mas importante na kaso at mas matagal pa na nakapending na dapat sana mauna. The letter continues. Ayun. So yun yung buod po ng sulat po, mga kabida. Nagsumbong ito pong letter sender, na itong ginawa po ni Acting Ombudsman Dante Vargas po ay hindi na po ito maganda, Yung verbal abuse po niya, pagmumura doon po sa mga empleyado daw, mga kabida. Ayon po sa sulat na ito, po, Okay? Yun nga tama yung hinala po, In fact, dito ho sa isinampang kaso po, laban po kay Rimulya po, mga kabida, dyan po sa Office of the Ombudsman,
ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte, pina-inhibit po nila, no? Ito pong si Acting Ombudsman Dante Vargas po sa pag-resolve sa complaint na ito, ano po, mga kabida, no? Kasi yun nga tama yung hinala po ni Senator Amy Marcos ang designation po, mga kabida, ni Dante Vargas bilang acting ombudsman, ano, inilagay daw siya dyan para lang po tulungan ito pong si Remulla, ano po, na ma-dismiss yung kanyang pending case. Yun nga na-dismiss nga ibinasura nga ng ombudsman, ano, mga kabida. At meron pa pong prediction, ano, ito pong si Marcos, si Senator Amy Marcos, na specific na week o linggo, ano, kung saan po ay ilalabas daw ng ombudsman itong dismissal order po, ano. Yun nga, nagkakatotoo po na dismiss nga ito. Buti na lang po nakapag-file po ng motion for reconsideration po, ano. Ito pong si Senator Amy Marcos po, mga kabida. Okay? At mas lalo pong nahihirapan po ngayon ito pong si Remulla po, mga kabida, na makakuha po ng clearance po, ano. Matapos po nag-file ng another complaints itong si Baste Duterte at si Attorney Ferdy Topacio po. At ang maganda dito, mga kabida, nakadakit na po ito pong reklamo po ni Baste Duterte. Ang ibig sabihin po, mga kabida, hindi na po basta-bastang i-dismiss outright ito, ano? Kailangan dumaan po ito sa proseso po. Preliminary investigation, okay, pasagutin yung respondent, ano? So, matagal-tagal po yung proseso po dito, mga kabida. So, in short, malabo na po, ano, na makakuha po ng clearance in time doon ho sa ni-require po ng JBC, mga kabida, no? Na dapat mag-submit ito pong si Remulla ng clearance. Supposedly nga kahapon yung deadline dapat para itackle itong listahan po, ano, ng mga aplikante para sa pagiging ombudsman po, mga kabida. Kaso lang na-move sa October 6. Alright? Medyo na-extend po ito. Okay? Pero hindi po ito sapat yung panahon na yun, mga kabida, no, para po makakuha po ng clearance. Ito pong si Boying Remulla po, ano, mga kabida. Alright? So, sa madaling salita po, sa tingin ko lang po, ano, malabo na po, ano, itong si Remulla na makakuha po ng clearance. At malabo po na mag-qualify po, ano, sa shortlist po, mga kabida. So, itong sulat na ito, although wala hong pangalan po ito, mga kabida, anonymous po ito, ano. Pero, sa tingin ko lang po, parang balido po ito, ano, mga kabida. Alright? Kasi ang ombudsman kasi, tumatanggap yan ng mga anonymous letter, anonymous complaint. Naka-address pa naman ito, ano. Actually, yung letter, naka-address po ito, mga kabida, no. Babasahin ko lang po yung portion po ng sulat, ano. Naka-address po ito kay Honorable Cornelio Sumido, ano, Deputy Ombudsman for Luzon, and then Honorable Jose Balmeo, Deputy Ombudsman Moleo, ano, anong ibig sabihin dito? At saka Honorable Anderson Lu, Deputy Ombudsman for Mindanao, ano, mga kabida, and Honorable Mariflor Punsalan Castillo, ano po, Special Prosecutor. Siya yung naging acting ombudsman dati, ano, bago po pumasok ito pong si Vargas, ano po, mga kabida. Alright? So, ito po, no? Ang nakasulat dito, mga kabida, respectfully yours, Ombudsman Employees Association member. Ayan. Yun yung, ano, sulat at naka-copy furnish po ito kay Honorable Alexander Gismundo, Chief Justice and JBC ex-officio chairperson. So, sa madaling salita, para po ito, mga kabida, sa JBC, ano, para po ma-inform ang JBC na ito po yung pinagagawa po, ano,
ni Acting Ombudsman Dante Vargas po. Okay, para po siguro may parating po sa JBC na dapat i-disqualify ito pong si Justice Secretary Boying Rimulya. Kasi may may kakuntsaba po siya dun po sa ombudsman, mga kabida. Okay? Pero ito this is subject for verification pa po. Ito pong letter na ito. Malay natin, baka gawa-gawa lang po ito mga kabida, Itong sulat na ito po. Okay? So, subject for verification, itong letter na ito, kung totoong nanggaling po ito mga kabida, sa Office of the Ombudsman. Alright? Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.